Hello there, this is Raya and I welcome you all to my little gallery as I romanticize every journey in this season of my life. I'm a pretty sentimental person who loves taking photos and videos, and since all my storage is screaming full, I figured might as well share them here so I can safely free up some space and revisit the memory anytime by rewatching them. Enjoy! Nasa taxi ako on my way to the nearest general hospital. This whole week, I've been in so much pain. Last week, bearable pa eh. Kaya pa. Sanay naman akong tiisin ng sakit, lalo na dito sa abroad. Ang gahol kasi sa oras. Pero today, I finally told one of our bosses na gusto ko na talaga magpa-hospital. Hirap na ako maglakad. Yung work ko kasi, mostly, gamit ang buong katawan. Habang nagtatrabaho ako, gumagalaw rin yung paa ko. At first, parang ayaw niya pa ako payagan kasi sobrang busy at kulang sa tao. Pero nung makausap niya ako, tas nakita niya ako nahihirapan na talaga, finally, pumayag din siya. Sabi ko, huwag siya mag-alala. Kaya ko naman mag-isa. At least, isa lang ang mababawa sa pwesto kaysa naman samahan niya pa ako, diba? Pagdating ko sa hospital, never kong in-expect mahoperahan ako. Everything happened so fast. After check-up, the doctor told me that they needed to remove the cystic lump sa leg ko. So, diretso agad ako ICU, surgical room. After operation, called my boss and asked if he could me up. Grabe yung sakit during operation. Damdam ko talaga yung hiwa at tahi. Nasabi ko sa inyo, umangaw-ngaw talaga akong parang iniihaw. Pag uwi ko, maayos na yung paglalakad ko. Magaling yung mata ko kasi iyak ako ng iyak during operation. Pero kailangan natin tapangan, kailangan magpagaling. May mga parcel pa ako nag-iintay buksan. Pagbalik sa bahay, nakapag-vacuum pa ako. Naglinis ako kasi ang daming buhok. Tapos ang kalat din ng pwesto ko kasi syempre, pag may iniinda kang sakit, dun lang nakafocus lahat ng atensyon mo. The next day, bumalik kami sa hospital for wound cleaning. 3 turok lahat. Isa sa puwet, isa sa arm, tapos isa para sa dextrose, tapos nilinis nila yung sugat ko, tapos pinalitan ng bandage. This time, sinamahan na ako ng amo ko. Pag uwi, pahinga lang sandali, then kinabukasan, Friday, so balik sa trabaho. Saturday, okay na talaga yung paa ko, so I decided to go out. Syempre, gamitin yung paa habang may na tayo nakapagpagangnam. Plano ko sana pumunta sa Gangnam pero hanggang suhon lang ako umabot. Nag-Daiso ako to buy anek-anek, mga gamit sa kwarto, mga gamit na kailangan ko para sa vanity area ko. Kasi bala kong i-makeover yung vanity area ko eh. Then pagkatapos sa Daiso, naisip ko mag-Uniqlo ako. Baka may bago sila since nag-change weather na. Kasi pag nagpalit ng season dito, iba na agad ang display ng mga damit. Nag-iiba din yung vibe nila kapag nagpalit ng season. Dito naman sa Uniqlo, so nag-try na ako ng mga damit dito. Gusto ko talaga tong stick na to guys. Usually wooden to or plastic eh. Napapadali niya yung paghubad mo ng sapatos or pagsuot ng sapatos. Syempre hinay-hinay lang ako dyan, ba mapigtas yung tahi ko, diba? Ayoko nang bumalik talaga sa hospital. So hinay-hinay lang ako ng... Pagkatapos ko mag-Uniqlo, Diyos ko, napasakay pa talaga sa elevator na nangangain ng tanga. Mga 3 minutes akong tulala dito, figuring out kung paano siya rin. Buti na lang may pumasok. Ayaw siya niyang umandar. Iba siya guys. May something sa kanya. Hindi siya usual elevator. Or hindi ko lang talaga alam paano to paandarin. Hindi siya umuusad. Okay. Now, ayan na Paglabas ko, nag-ikot muna ako sa mall. Dami kong chichirya sa bahay. Ang dami kong pagkain sa bahay. Puro pagkain. Oh my gosh. Mga Johnsons. Baby lotion, oil, shampoo. May purple kaya nito. Tsaka yung Daiso pala guys. Nasa loob siya ng AK Plaza. Papasok ka sa food hall nila. Dun sa pinakadulo. Yun yung Daiso. Tapos madadaanan mo tong grocery. Wala naman ako nakuha dahil wala naman kulang sa bahay. Bango dito. Food hall kasi to. So after grocery, may mga pagkain. Din yung kagandahan pag mag-isa ka lang nagta-travel. Guys, so pag-isa ka lang lumalabas eh. Kasi plano ko diba talaga mag-Gangnam. Yun, di na natuloy. Yun yung maganda. Wala kang iisipin na kasama. Maganda din minsan yung mag-isa ka lang. Nagagawa mo yung gusto mo without thinking. Dun sa kasama mo kung gusto niya pa ba yung trip mo or hindi na. Kaya minsanan ko din tong ginagawa, lumalabas mag-isa. At syempre, nagsasalita mag-isa.
May pupuntahan pala talaga akong store. Bibili ako ng regalo para sa isang tao. Pero napasok ako dito. My gosh, kanina pa ako dito. Di ko alam yung exit. Follow ko na lang kaya tong araw na to. Kasi paikot-ikot ako. Puro siya ganyan guys. Puro siya kwarto. Sinihan yata to eh. Ayan, ganyan siya. Paikot-ikot lang ako. Oh my gosh, nangangalay na ako. Pero paglabas ko, wow, rooftop pala to. Kasi kailangan ko pumunta sa isang store na alam kong paborito ng taong bibilihan ko. Bibili kasi ako ng regalo para sa isang taong yon. Yung store niya, medyo nasa rooftop na to. Nung moment na to, hindi ko pa alam na hindi ko na pala siya mabibigay. Kasi hindi naman ako yung pinili. Hoy, pinili pala ako. Mabilis lang. Paglabas ko sa rooftop, syempre picture muna. Ang ganda ng view, no? Ang ganda rin ng design ng building. So, nabili ko na siya. Nag-crave ako ng fries at ice cream. Sa Pinas kasi, comfort food ko talaga yun. Yung fries na sinasawsaw sa sundae. Gusto ko talaga yung fries ng McDo. Tapos sundae ng Jollibee. Minsan nagti-take out ako sa McDo. Tapos bibili ako ng sundae sa Jollibee. Tapos dun isasawsaw, dun kinakain. Or vice versa. Habang kumakain ako, nagninilay-nilay ako sa lahat ng nangyari sa akin. Naalala ko lang yung iyak ko sa operating room. Grabe. Para akong iniiyaw. Yung anesthesia kasi, ointment lang siya. Hindi siya injectable. Isipin mo yon na nagpa-microblading ako 3 years ago. Ointment din yung anesthesia nun. Pero ito, hinihiwa yung laman ko. Ointment lang ulit. Kaya pag uwi ko talaga, nung time nun, sinumbong ko talaga sa amo ko. Sabi ko, ang sakit, walang anesthesia. Medyo nag-iba pa yung mukha niya, kaya tinawagan niya agad yung hospital. Habang nasa kotse kami, syempre tinanong niya anong nangyari, bakit daw ako na-operahan. Tapos ganito, ramdam ko talaga lahat. Kaya paglabas ko sa operating room, iyak ako ng iyak. Tinawagan ko siya, sabi ko, sunduin mo ko, inoperahan nila ako, walang anesthesia. Yabang ko pa ng pagalis ko, sabi ko, kaya ko mag-isa, hunjadweyo. Tapos nagpasundo rin pala ako. But honestly, I'm really proud of myself. Nalampasan ko tong struggles na to. And I'm happy I survived it. Ang dami ko nang na-survive, especially mag-isa. Na nasa Manila pa ako. I was clinically diagnosed with depression. With all of the medication and expenses, ang hirap magkasakit kapag wala kang sapat na pera. That's why I really work hard now. Kasi at least ngayon, I can afford to pay my medical bills. Hindi na kagaya noon. Maligo lang talaga, tiniis ko 2 linggo. Pero lesson learned. Ngayon, may sapat na akong pera to never ignore what my body feels again. Kasi hindi lang sarili ko maapektuhan pati trabaho ko. At dito sa abroad, kapag may nararamdaman ka, kailangan mong bigyan ng pansin kasi sarili mo yung puhunan mo At sobrang layo natin sa pamilya natin. Walang mag-aalaga pag lumala. See you in the next video. This is Rhea. Hanggang sa muli.